Magandang gabi sa inyong lahat na narito sa Kingdom Hall, pati na rin po ang mga nakakonect via video conferencing. Ang lahat ay welcome sa ating pagpupulong sa gabing ito. Bilang simula, atin pong aawit na isang awit ng papuri para sa Diyos na Jehova at tayo ay mananalangin. Bilang pambukas na panalangin, ating awitin ang song number 90, Patibayin ang Isa't Isa, ayon sa Hebreo 10:24 and 25. Para sa pambukas na panalangin, tayo ay pangunahan ni Brother Levi Libres. Ano ang aabangan natin sa gabing ito? Bueno, ang lingguhan natin pagbabasa sa linggong ito ay ang Kawikaan chapter 18. Isa sa mga punto na palilitawin at tatalakayin sa ating pagpupulong sa gabing ito ay kung paano natin dapat bibigyan ng importansya, ang priority, ang ating pamilya. Sa unang pahayag, patibayin ang mga may problema sa kalusugan, makikita natin dito kung paano natin makakatulong sa mga may problema sa kalusugan, sa mga may sakit, lalo na sa ating kapamilya. At makikita naman natin sa maging mahusay sa pamumuhay bilang Kristiyano, ang pagtulong sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nananampalataya. Ilalamang ito sa mga punto na palilitawin natin sa gabing ito. Tiyak na marami pang iba. Sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, merong apat na magtatanghal, apat na pares na mga kapatid na magtatanghal. Kaya tiyak na makikinabang dito. At yung nabanggit natin kanina na bahagi ng pamumuhay bilang Kristiyano ay meron pang video na ating papanoorin. Kaya bilang simula sa ating unang seksyon, Kayamanan mula sa Salita ng Diyos, isang pahayag na may paksang patibayin ang mga may problema sa kalusugan. Ibibigay ito sa atin ni Brother Tom Villavicencio.
Kung kayo ay maagang dumating dito sa Kingdom Hall, makikita natin yung ating mga mahal na mga kapatid. Napakasaya nila, ano? Ang iba nagkukwentuhan, nagkukumustahan, para bang ilang buwan silang hindi nagkita. Nakakatuwa silang makita, ano? Pero sa likod ng mga ngiting iyon, marami sa ating mga kapatid, mga kaibigan, ang may pinagdaraanang problema. Problema sa pinansyal, problema sa espiritual, problema sa kalusugan. Ditingnan natin yung isang problema sa kalusugan. Paano ba natin sila matutulungan or mapapatibay? Tingnan natin yung binanggit doon sa Kawikaan 18:4. Kawikaan 18:4. Sabi rito, ang mga salitang ito ay gaya ng malalim na tubig. Ang karunungan mula sa kanya ay aagos na gaya ng ilog. Ano ang gustong tukuyin ng teksto, mga kapatid? Ibig sabihin, mag-isip muna bago magsalita. Bakit mahalaga na pag-isipan natin, mga kapatid, yung ating sasabihin kapag tayo ay nagpapatibay? Tandaan, gaano man tayo katalino, kung hindi tayo mag-iingat, pwede tayong makasakit sa damdamin ng isa. Binanggit doon sa Kawikaan 12:18 na ang mga salitang hindi pinag-iisipan ay gaya ng saksak ng espada. Nasubukan na ba ninyo, mga kapatid, na kayo ay saksakin ng espada? Baka hindi pa, ano po? Gusto ba ninyo? Baka ayaw nyo. Yan, kapag tayo ay sinaksak ng espada, pwede tayong mamatay o pwede pa nga tayong masaktan. Sa katulad na paraan, kapag tayo ay nagpapatibay sa isang may pinagdaraanan, dapat nating pag-isipan yung ating mga sinasabi. Kaya ano ang dapat nating gawin para nakakapagpatibay yung ating mga pananalita? Kung babalikan natin yung teksto doon sa Kawikaan 18:4, binanggit doon yung karunungan mula sa Kanya. Sa atin bang karunungan ang tinutukoy dito? Or sa inyo ba? Siyempre hindi, kundi sa Diyos na Jehova. Kaya kapag tayo ay nagpapatibay sa isang may pinagdaraanan, magpagabay tayo sa karunungan ng Diyos. At magagawa lang natin yan kung pag-aaralan natin ang Biblia at bubulay-bulayin ito. At kapag ginawa natin yan, yung ating pananalita ay magiging tulad ng karunungang umaagos na gaya ng ilog na nakaka-represko sa iba. Doon tayo sa pangalawa, mga kapatid. Sikaping unawain ang pinagdaraanan niya. Paano ba natin ito magagawa? Di muli nating basahin yung binabanggit doon sa Kawikaan 18:13. Kung andyan na kayo, ganito po yung pagkakasabi. Kapag sumasagot ang isang tao bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan iyon at kahihaya. Kaya ano ang dapat nating gawin? Makinig mabuti. Ang isa sa mga paraan na pinakamagandang magagawa natin para matulungan ng ating kaibigan o yung may pinagdadaanan kapag siya ay nagkukwento, makinig tayong mabuti. O pakinggan lang natin siya. Hindi naman ibig sabihin na bawat sinasabi niya, magbibigay tayo ng komento. Ang mahalaga doon, taimtim nating pinakikinggan yung isang kapatid o isang kaibigan natin. Huwag nating isipin yung mga parang ginadjust din natin sila. Minsan, kapag may mga pinagdaraanan, minsan nahuhusgahan natin sila. Huwag nating gawin yon, mga kapatid. Unawain natin sila. Paano ba pwede nating mahusgahan ang isa? Halimbawa, sinasabi yung problema na napakabigat, tapos umiiyak sa inyo, baka sabihin nyo,
grabe ka namang makayak, wagas naman. Huwag nating sasabihin yun. Paano pa natin pwedeng mahusgahan yung isang may pinagdaraanan? Halimbawa, dumalo sa pulong, tapos binati nyo, tapos hindi niya kayo pinansin. Ano kaya yung nasa isip ninyo? Baka isipin nyo na, ano kaya yung nagawa kong kasalanan? Bakit kaya niya hindi ako pinapansin? Kapag ka ganun ang sitwasyon, mga kapatid, parang nagiging advance yung ating isip. Sabagay, yung ating mga ginagamit ngayon, advance na rin, yung technology. Baka yung isip natin, advance na rin, di ba? Huwag natin gagawin yun, mga kapatid. At tandaan, na kapag ka may mga ganyang sitwasyon, makinig lang tayo, wag tayong para bang i-adjust natin sila. Tandaan natin, mga kapatid, kapag may mga problema sa kalusugan yung ating mga kapatid at mga kaibigan, napakahirap po niyan para sa kanila. Minsan, ang mga yan po ay nakakapagsalita ng hindi maganda o iritable o mainit ang ulo. Tandaan natin, mapapatibay natin sila kung sisikapin nating unwain yung kanilang mga pinagdaraanan. Doon po tayo sa pangatlo, maging kaibigan at mapagpasensya. Titingnan natin yung Kawikaan 18:24. Sabi doon, may magkakasamang ipinapahamak ang isa't isa, pero may kaibigan na mas malapit kaysa isang kapatid. Ano po yung pwede nating gawin bilang isang kaibigan? Pwede po tayong mag-alok ng praktikal na tulong. Halimbawa po, kapag sobrang bigat ng pinagdaraanan ng kapatid, pwede po nating tulungan siyang maglinis. O, kung hindi naman po niya sabihin yung kanyang niluloob, di pwede po nating samahan siyang mag-shopping o mamalingke, yan. Mga ilang praktikal na tulong, mga ilang praktikal po na tulong yan sa ating mga kapatid na may pinagdaraanan. Paano naman po kapag yung may problema yung ating asawa? Ditingnan po natin yung larawan. Yan, sa larawan po, makikita natin yung asawang babae. Malamang na meron siyang dinadamdam sa kanyang sarili o may mabigat siyang dinadala. Pero ano po yung napansin nyo doon sa asawang lalaki? Makikita natin dyan na nandun siya parang hawak niya yung balikat, parang sinasabi niya, huwag kang mag-alala asawa ko, nandito lang ako, tutulungan kita, hindi kita pababayaan. At ganyan din ang nasasabi ko minsan sa aking asawa. Yeah. Maganda pong tularan yung halimbawang iyon nung asawang lalaki. Yung talagang nandun siya, hindi lang siya asawa, kundi bilang isang kaibigan. At tiyak na mapapatibay din natin yung ating mga asawa. Tandaan na hindi madali yung isang bagay na yung nararanasan natin problema, halimbawa sa kalusugan. Pero makakatulong yung tatlong tinalakay natin kung pag-iisipan natin ito. Halimbawa, kung babalikan natin, kapag tayo ay nagpapatibay, anong gagawin natin? Magpagabay sa salita ng Diyos. At yung pangalawa, sikaping unawain yung kanilang pinagdaraanan. At yung pangatlo, maging isang kaibigan at mapagpasensya. Kapag ginawa natin ito, tiyak na mapapatibay natin yung mga may problema sa kalusugan. Salamat, Brother Villavicencio. Tiyak na natuwa tayo sa kanyang bahagi, no? Lalo na si Sister Villavicencio. Sa pagpapatuloy nating pagpapalitaw ng mga espiritual na hiya sa ating liguhang pagbabasa, ito naman po yung tanong-sagot na talakayan na espiritual na hiyas at pangunahan tayo ni Brother Andy Panganiban. Bago natin nakuha yung unang tanong, mga kapatid, sino ang nais magbasa ng Kawikaan, Kabanata 18, talatang 18? Pakisuyuan natin si Brother Andre Panganiban. Palabunutan ang tumatapos sa mga pagtatalo at nagpapasya sa pagitan ng mahigpit na magkalaban. Salamat sa pagbasa.
Para sa ating unang tanong, bakit ginagamit ang palabunutan noong panahon ng Biblia? Kay Shares, Sister Shares. Ginagamit nga po ang palabunutan dahil yun po yung unang paraan para malaman yung sagot ni Jehovah. Pero sa ngayon po, hindi na natin ginagamit yung paraan na yan dahil buo na po ang Biblia. Kaya doon na natin nalalaman yung sagot ni Jehovah sa isang sitwasyon. Salamat sa sagot mo. Sino pa po ang may ibang punto? May kinalaman sa palabunutan. Sister Atamosa. Ipinakita rin po na yung palabunutan ay nakakatulong po para matigil yung alitan sa pagitan po ng makakapangyarihan tao. Kaya hindi po ito ginagamit para sa sugal o pansariling interes, kundi may paniniwalang si Jehovah ang gumagabay sa resulta ng anumang desisyong gagawin po nila. Salamat. Karagdagan pa si Brother sa gitna. Isa sa mga practical na halimbawa na ginawa noong panahon ng Biblia, yung paghahati po ng lupain sa tribo ng Israel upang matiyak po na patas yung hatian ayon sa kalooban ni Jehovah. Nagpalabunutan din po sila. Ganon din po yung pumalit po kay Judas Iscariote, yung mga apostol po nagpalabunutan po at si Matias po yung napili. Sa ganung paraan po yung palabunutan po ay tutulong para maiwasan po yung posibleng pagtatalo at yung pasyang yun itinuturing na si Jehovah po yung nagdesisyon. Salamat, Brother Belmonte. Napalitaw na po yung punto. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Sister Eya Libres, pakisuyo. Nagustuhan ko ang Kawikaan 18:2 dahil dito makikita natin na dapat mas piliin nating makinig at matuto sa halip na palaging ipilit ang sariling opinion. For example, baka may nakasanayan na tayo at merong isang kapatid na nagbigay ng mas modernong paraan kung paano ito gawin. Maipapakita din natin ang kapakumbabaan kung makikinig tayo kaysa sa pagpipilit sa ating nakasanayan at opinyon. Salamat sa magandang komento. Sino pa po? Sister Vasquez, dito sa gilid. Sa Kawikaan 18 verse 11, binanggit doon na ang kayamanan ng mayaman ay proteksyon, gaya iyon ng matibay na pader sa imahinasyon niya. Ang material ng mga bagay ay mahalaga at kapaki-pakinabang, pero hindi ito nagdudulot ng tunay na seguridad at kaligayahan dahil sa isang sandali maaari itong mawala sa iba't ibang dahilan. Kaya iwasang masilo ng materialismo dahil walang maidudulot na pangmatagalang kaligayahan kundi panandalian lamang. Mahusay. Salamat po. Sa gitna, kay Bart, Brother Bart. Sa Kawikaan 18:24, binanggit po doon na mas malapit pa ang kaibigan kaysa sa isang kapatid. Kaya gusto ko rin po sana magkaroon ng kapatid na kaibigan ko. Halimbawa, sila Jonathan at David, kahit hindi man po sila magkaedad, naging tunay na magkaibigan pa naman po sila at tinuring po nila na sa isa't isa na para magkapatid na sila. Salamat. May kinalaman naman sa pakikipagkaibigan yun. Sino pa po? Kay Sister Calso? Sa Kawikaan 18:21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kung isa ay madalas magsalita, kakainin niyang bunga. Ang dila natin ay isang pinakamalagang parte ng ating katawan. Kaya dapat pakaingatan natin ang ating pananalita. Kasi kasangkot dito ang kondisyon ng kanyang buhay o kamatayan. Kaya sa isang pagkakataon, bago tayo magsalita, pag-isipan muna natin para ito ay nagpagpatibay o hindi. Salamat po. Kay Sister Rose Libres, pakisuyo. Sa Kawikaan 18:9, sinasabi na ang tamad sa trabaho niya ay kapatid ng taong nagdudulot ng pinsala. So ang isang tamad o batugan ay hindi niya ginagawa o pabaya siya sa kanyang tungkulin. Kaya itinuturing siya
na mapanira o nagdudulot ng pinsala. Sa paanong paraan nagdudulot ng pinsala ang isang tamad na tao? Ang pagiging tamad ay hindi basta simpleng katangian lang o simpleng kakulangan lang, kundi isa itong gawain na dahil sa kanilang katamaran o kapabayaan ay maaring magresulta ng pinsala. Halimbawa, tulad sa isang makina na hindi ginagawa o inayos ng isang tinatamad na tao, maaari itong magresulta ng sira o sakuna. Kaya ang aral, hindi ko dapat maliitin ang nararamdaman ko kapag tinatamad ako, kundi hinihimok ako ng teksto na maging masipag at responsable sa mga gawain sa trabaho, sa pamilya at higit sa lahat sa espiritual. Salamat po sa magandang aral na binahagi nyo. Kay Sister Eya Maglangit. Sa Kawikaan 18:10, ang pangalan ni Jehovah ay matibay na tore, doon tumatakbo ang matuwid at tumatanggap ng proteksyon. So hindi ibig sabihin na maaring gamitin ang personal na pangalan ng Diyos as a lucky charms para labanan yung mga kasamaan. Instead po, yung pangalan ni Jehovah ay kumakatawan sa Kanya mismo bilang persona. Tayo po ay binibigyan ng proteksyon kung atin siyang nakikilala at binibigay natin yung trust sa Kanya, na nagpapasakop tayo sa Kanyang authority at sumusunod sa mga utos niya. Kaya kung gagawin natin ito, kapag humihingi tayo ng tulong gamit ang pangalan ni Jehovah, nagpo-provide po ito ng proteksyon na kung saan tinutupad ang Kanyang salita. Salamat po. Dito sa harap kay Brother Rizal Mihulio. Pasuyo. Sa 1817 ng Kawikaan, mukhang tama ang unang nagdulog ng kaso. Hanggang sa dumating ang kabilang panig at pagtatanungin siya. Minsan kasi pagka tayo ay tumatanggap ng sumbong, baka magkaroon tayo ng ugali na maghusga agad at sabihin natin tama yung sinabi niya, tapos kampihan natin siya. Ay, delikado yun, ayon dito sa teksto. Kasi one-sided lang yun. Kaya dapat, sabi rito, baka dumating yung kabilang panig, at yun ang mas tama. At paano kung nakagawa agad tayo at naging padalos-dalos tayo ng pasya? Di nagkamali tayo. Kaya tama yung sinabi ng Kawikaan, timbangin natin mabuti yung sumbong bago tayo umaksyon. Salamat po sa magandang punto na yun. Sa gitna tayo kay Sister Arjona. Sa 18:1 po, hinihimok tayo na huwag natin ibukod ang ating sarili kung wala naman tayong nakakahawang sakit at iwasan yung mga kapatid. Kasi sabi din dito na itinatakwil pala natin yung karunungan. Wala tayong magiging kaibigan na papayo sa atin. Pwede tayong manghina. Salamat po. Kay Sister Di Makali sa gilid. Napahalagahan ko po yung Kawikaan 18:10, yung pangalan ni Jehovah ay matibay na tore at tumatakbo ang matuwid at tumatanggap ng proteksyon. Sa panalangin po talagang matibay na sandigan ang Diyos ni Jehovah. Kapag may problema po, kailangan natin ng proteksyon niya at lalong-lalo na po natin kailangan ang kanyang paggabay. Kaya ang aral sa akin, hindi lang po sa mahihirap na sitwasyon dapat akong manalangin sa kanya, kundi araw-araw ko siyang pasalamatan sa pagpapatibay niya po sa akin. Mahusay. Sa likod kay Sister CK Pakisuyo. Mainam nga po na magkaroon tayo ng tunay na kaibigan o mabuting kaibigan na gaya ng binanggit sa Kawikaan 18:24. Pero para makahanap tayo ng tunay na kaibigan, kailangan maging tunay din tayong kaibigan. At ano yung dapat na qualities daw ng isang tunay na kaibigan? Sabi sa publication natin, ito yung magandang ugali, ikalawa, sumusunod sa pamantayan ng Biblia, at ikatlo, may mabuti kang impluensya. At kapag ginawa natin ito, mapapasaya natin si Jehovah at makikinabang tayo. Dito na nagtatapos ang ating paghukay ng spiritual na hiyas. Pasensya na po sa mga hindi natawag at salamat sa mga spiritual na hiyas na inyong binahagi. Maraming din salamat sa inyo po, Brother Panganiban, sa inyong mahusay at masiglang pagtalakay. Sa sunod na bahagi ay pagbabasa naman ng Biblia at babasahin sa atin ang Kawikaan chapter 18 verse 1 to 17 ni Brother Lijan Daulong.
Ang nagbubukod ng sarili ay nagtataguyod ng makasarili niyang mga hangarin. Itinatakwil niyang lahat ng karunungan. Ang mangmang ay walang interes na matuto. Mas gusto pa niyang sabihin ang opinyon niya. Kapag dumating ang masamang tao, kasunod nito ang panghamak. At kapag kumilos ng kahiyahiya ang isang tao, darating ang kadustaan. Ang mga salita ng isang tao ay gaya ng malalim na tubig. Ang karunungan mula sa kanya ay aagos na gaya ng ilog. Hindi tamang kumampi sa masasama o pagkaitan ng katarungan ang mga matuwid. Ang pananalita ng mangmang ay umaakay sa mga pagtatalo, at ang bibig niya ay nag-aanyaya ng pambubugbog. Ang bibig ng mangmang ay nagpapahamak sa kanya, at nabibitag siya ng mga labi niya. Ang pananalita ng maninirang puri ay gaya ng masarap na pagkain. Nilululon iyon agad dumidiretso sa tiyan. Ang tamad sa trabaho niya ay kapatid ng taong nagdudulot ng pinsala. Ang pangalan ni Jehovah ay matibay na tore. Doon tumatakbo ang matuwid at tumatanggap ng proteksyon. Ang kayamanan ng mayaman ang proteksyon niya. Gaya iyon ng matibay na pader sa imahinasyon niya. Ang mapagmataas na puso ay nauuwi sa pagbagsak, at ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. Kapag sumasagot ang isang tao bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan iyon at kahiya-hiya. Ang taong matibay ang loob ay makapagtitiis ng pagkakasakit. Pero sino ang makapagtitiis ng pagkasira sa loob? Ang puso ng may unawa ay kumukuha ng kaalaman, at ang tainga ng marurunong ay naghahanap ng kaalaman. Ang regalo ng isang tao ay nagbubukas ng daan para sa kanya. Nakalalapit siya sa importanteng mga tao. Mukhang tama ang unang nagdulog ng kaso hanggang sa dumating ang kabilang panig at pagtatanungin siya. Okay, maraming salamat, Brother Daulong, sa inyo po mahusay na pagbabasa. So, sa Brother Daulong, ay ating sinubaybayan dito sa Aralin 11, ng brochure na pagtuturo, sigla. Sa English ay enthusiasm. Ano ba ibig sabihin nito? Hindi ba ibig sabihin nito na dapat pag nagbabasa tayo, lagi tayo talagang masaya? Kasi baka yung pag binabasa natin, malungkot. Halimbawa, parte ng Biblia na namatay si Lazaro, umiyak pa nga ang Panginoong Jesus doon. Hindi natin babasahin ng masaya yon. Ang punto ay nilalagyan natin ng damdamin yung pakikipag-usap natin o ang ating pagbabasa. Dito sa Aralin 11, makita natin dito na paano natin gagawin ito, isa puso natin yung ating material. Kahit ito'y pagbabasa lamang, pansinin na ang ating tinuturo ay lagi nating binabasa mula sa Biblia. Kaya kung mapapansin nyo, lalo na sa mga brother, ang una nila ang pagsanay, pagbabasa ng Biblia. At nakita naman natin yung husay ni Brother Daulong sa pagbabasa. Kasi kung mapapansin nyo, yung kanyang paraan ng pagbabasa, merong emphasis doon sa kanyang paraan ng pagbasa. Lalo na, mga katotohanan yung binabasa niya rito. Ibig sabihin talagang pag sinuri natin, totoo talaga ito. Hindi ito parang event, kundi isang truthful statement. At kaya tama lamang ang ginawa ni Brother Daulong. Paano natin gagawin iyon sa ating bahagi naman? Sabi nga, maging familiar tayo. At pagtapos sabi pa nga, may box pa nga rito na kumumpas tayo. Kapag tayo kasi nakikipag-usap, di ba, normal lang sa atin na pakumpas-kumpas tayo. At binabagay natin iyon sa ating paraan o sa mga sinasabi natin. Yun ang isa pang paraan upang sa ganoon, mapasulong natin ang bahaging ito. Kaya maraming salamat sa iyo, Brother Daulong. Sa bahaging ito, nandito na tayo sa sunod na seksyon ng ating pulong, maging mahusay sa ministeryo. Pag tinignan nyo yung lineup ng ating mga may bahagi, lahat ito pagtatanghal. Apat na pagtatanghal yung ating mapapanood sa ngayon. Ang una, ang setting ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ito ay bahagi ni Sister Janine Dian Relumbria at Sister Judy Ann Briquillo. Tao po, magandang araw po. Unsa may ato day?
Naku, mukhang Bisaya po ata salita nyo. Tama po ba? Ako po pala si Janine at tagahanap po kami ng mga taong interesado pong makipag-usap po, katulad nyo po. Pwede po ba kayong makilala? Bisaya man ko, day, pero makasabot man kog Tagalog. Okay po. Ang galing po, no? Kahit iba't ibang wika po tayo, nagkakaintindihan pa rin. Parang sa Bible po, gumawa po ang Diyos ng paraan para kahit iba't ibang wika po tayo, ay naiintindihan po natin ang salita niya mula sa Bible. Katulad po ng binanggit po dito sa Apocalypse 16:4. Ito po, sabi po dito, tiniyak ng Diyos na ang bawat bansa at tribo at wika at bayan ay makikinabang sa mabuting balita na nasa Biblia. So may Bisaya palang Bible. Opo, meron nga po. Ganun ba? Salamat man sa information, day. Kay, naku, dili na kita ma-entertain ha. Kay may gahimo pa ako. Okay po, salamat po. Nais ating pasalamatan, si Sister Daulong sa kanyang bahagi. Buti, alam mo, Bisaya yun. Akala ko kung ano. Okay. Sister Daulong, ito sinabaybayan doon. Sa brochure naman, mahalin ng mga tao. Dito sa point 5, natural, makibagay. Sabi nga, hindi natin alam talaga kung ano yung interest ng kausap natin. Yung setting nila, binanggit, hindi mo alam yung salita o dialect o language ng kausap mo. Kaya maganda yung ginawa ng sister, nagpakita siya ng pakikibagay sa para na ibinagay niya mismo yung Bible din at idiniin pa nga niya na ang Bible ay para sa lahat ng wika. Kaya maraming salamat, pumasok rin sa oras, isang minuto ay nakapagbigay siya ng magandang presentasyon. Okay, ang sunod naman ng bahagi, mapapansin nyo ay, ito naman po, pagdalaw muli, bahagi ni Sister Linya Daulong at Sister Relumbria. Hello po, naalala ko po nung nakaraan, dumaan kayo at huminto po. Oo. Nagustuhan ko kasi yung mga nakalagay dun sa cart. Kaso medyo nagmamadali ako nun eh. Naintindihan ko po yan, ate. Salamat pa rin po kasi kahit nagmamadali po kayo, binibigyan niyo po rin po ako ng oras. Oo, kaso ngayon nagmamadali din ako eh. Pwede bang bigyan mo na lang ulit ako nung kinuha ko, nung nakaraan? Opo, pwede po. Ito po, maganda po ito. Masayang buhay magpakailanman. Maganda po itong basahin at pag-aralan. Ang Bible gamit ang brochure po ito. Pwede nyo rin po i-download yung electronic copy at pwede sa website po namin at pwede nyo rin po panoorin mga videos na para sa karagdagang impormasyon. At okay lang po yan, free lang din po yung Bible study na ina-offer namin. Ang galing naman, di ba mahirap yung ginagawa nyo? Hindi naman po, ate, pero kahit sandali lang po tayo mag-usap, malaking bagay na rin po yun. Pwede ko po ba makuha yung address at name nyo po? Sige. Bibigay ko sa iyo yung number ko, tapos text na lang tayo. Pwede kang pumunta ng Sabado ng hapon. Nasa bahay lang naman ako. Sige po. Ako po si Linya. I-message ko na lang po kayo. Tawagin mo na lang ako Ate Bel. Sige po, Ate Bel. Salamat po. Okay, maraming salamat, Sister Daulong at Sister Relumbria. Napansin niyo doon sa workbook, ano nakalagay? Pagdalaw muli, pampublikong pagpapatotoo. Doon sa number 6 naman, o yung sunod na pagtatanghal, pagdalaw muli, di formal na pagpapatotoo. Ano ibig sabihin nun? Yung setting, RB. Ang unang pakikipag-usap nila, pampublikong pagpapatotoo. Kaya binanggit ni Sister Daulong sa cart witnessing. Pero actually, ang public witnessing, pwede rin house to house, pwede rin business witnessing, o nagpatotoo ka sa public. Hindi lang siya cart witnessing. Kaya mamaya dapat yung pagdalaw muli naman, na unang pakipag-usap nila ay sa informal witnessing. Kaya balikan natin yung bahagi ni Sister Daulong. Sabi doon, sinabi ng kausap mo na nagmamadali siya. Kaya anong ginawa ni Sister Daulong? Doon sa Aralin 7, point number 4, makipag-appointment. Bakit mahalaga na nakikipag-appointment tayo? May mga kapatid, sasabihin na lang, sige po, basta pupunta na lang ako sa bahay ninyo.
kahit anong oras. Bagamat malamang na mas makita natin sila na nandun sa bahay, bakit mahalaga na nakikipag-appointment tayo? Binibigyan natin ng dignidad at paggalang yung schedule ng kausap natin. Pinapakita rin noon na sa pakikipag-appointment na sincere tayo doon sa ating pagdalaw muli sa kanila. Para rin makita natin kung ano rin talaga yung damdamin ng kausap natin, kung sincere nga ba siya sa pakikipag-usap sa atin. Kaya sabi ng brochure na mahalin ng mga tao makipag-appointment, bago matapos ang bawat pag-uusap, alamin kung kailan siya pwedeng makausap uli. Kaya ang ginawa ni Sister Daulong, siyempre yung address, pati na rin yung time. At kinuha na rin niya ibang details para sa ganon, makapag-message siya. Sa ganung paraan, may pagpapatuloy natin ang ating pakikipag-usap. Muli, maraming salamat po sa inyong bahagi. So, ngayon, pagdalaw muli naman, tapos di formal na pagpapatotoo. Bahagi ito ni Sister Mamie Julio at Sister Chriselle Magallanes. Hi, Miss Kay. Ay, duty ka pala ulit. Kumusta? Marami ba ulit patients dito sa clinic nyo? Hi, Miss Mai. Andito po kayo ulit. Kukunin niyo na pong results ng test niyo po, no? As usual, ang dami po nagpapa-check up. Araw-araw may nagkakasakit eh. Oo, kunin ko na yung result kasi papasok ko na sa office eh. Parang lagi namang, busy yung mga hospital, clinics. Parang hindi naman nababakante. Lagi talagang may mga patients everyday, no? Lagi naman may nakakasakit. Ay, sinabi mo pa. Minsan nga napapaisip ako eh, kung darating pa bang araw na wala na magpapa-check up o wala nang taong magkakasakit, di ba? Parang ang labong mangyari, no? Di ba last time na pag-usapan natin yung kasamaan, no, na aalisin niyo ng Diyos sa hinaharap? Natandaan mo kung ano yung gagamitin niya para maisagawa niya yun? Yung ano po, kaharian ng Diyos, tama po ba? Yun, natandaan mo pa, no? So, maliban dun sa kasamaan, Miss Kay, meron pang ibang kayang alisin yung kaharian ng Diyos. Yan. Okay lang, may papabasa ko sa'yo, ma'am. Sige po. Yan. Pakibasa mo to. Sabi po dyan, wala na nakatira doon na magsasabing may sakit ako. Ayan. So, yung nabasa mo, teksto sa Bible, yun na naka-install dito sa app, no? Sabi dyan, nasagot ba yung tanong mo dun sa binasa mong teksto? So, pati sakit pala ay kayang alisin ng kaharian ng Diyos. And actually, marami pang iba. Kaya, meron bang gobyerno na nangako na sa'yo, Kay, na di ka na daw magkakasakit ever? Wala eh. Mukhang hindi naman kaya gawin ng tao yun. Tama, no? So, sino lang may kayang gumawa nun? Kung hindi pala kayang gawin ng tao? E di yung Diyos. Ayan. Yan. Kaya dito sa brochure na nandito rin sa app na to, may naisa kong ipabasa sa'yo tungkol dun sa explanation pa, tungkol sa kaya pang gawin ng kaharian ng Diyos. Pwedeng mabasa mo itong part na to. Nawawala ng pag-asa ang mga tao dahil sa mga problema gaya ng kahirapan, kawalang katarungan, pagkakasakit at kamatayan. Pero aalisin ang lahat ng ito ng kaharian ng Diyos. Marami palang aalisin sa kaharian ng Diyos. Marami siyang kayang gawin, no, na alisin sa hinaharap. Kaya ang tanong, bakit ka kaya dapat, Miss Kay, magtiwala sa kaharian ng Diyos? Di ba last time parang na-offer ko sa'yo na sana matry mo din na mag-Bible study. Matry mo yun minsan. Sige, pag day off ko po, magkita po tayo, Miss. And since na-curious din po ako, lagi po kasing kasama sa dasal ko yung kaharian ng Diyos na mapasa atin. Pero hindi ko gets. Pero sige nga, try ko po. Sige, pag-usapan natin yan next time. Paano pala kita makakontakt? Dito na lang po sa Messenger, chat-chat na lang po tayo. Thank you dito sa results, ha? Okay po, thank you. Okay, maraming salamat Sister Mihulio at Sister Magallanes. Nakita natin kung paanong pinag-usapan ang hinggil sa sakit at kung paano ito lulunasan ng kaharian ng Diyos. Si Sister Mihulio ay ating sinubaybayan o pinatingkan niya yung point number 9, point 5, pag-usapan ng isang espesipikong paksang makakatulong sa kanya. Kasi yun ang makakatulong, interest niya tungkol sa sakit at paggaling ng mga sakit natin. Yun mismo yung ipinakita niya. Ngayon, kung mapansin nyo, doon sa brochure, binanggit ito, sikaping makapagpasimula agad ng Bible study. Baka ngayon ay hesitant pa rin tayo na mag-alok agad ng Bible study. Pero mapansin nyo, kahit sa unang pakikipag-usap, ini-encourage na agad tayo na i-offer nga directly yung Bible study. Bakit? Siyempre, hindi natin alam ang panahon, ano? Lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung kailan uli natin makakausap yung tao. Informal man yan o formal, kakilala man natin yan o hindi. Hindi natin alam kung kailan natin siya makakausap muli.
Kaya doon sa pagkakataong yon na meron na siyang interest sa Bible, baka samantalay na agad natin niyon. Ipakita, sabi nga nung brochure, ipakita kung paano nito masasagot ang mga tanong niya at na makakatulong ito sa kanya. Kung mapatandaan nyo sa brochure na Masayang Buhay, Magpakailanman, doon sa study number 1 at 2, pinakita doon ang kapakinabangan ng Biblia. Pakinabangan ngayon, pati na rin sa hinaharap. Kapag na-emphasize natin yun, tiyak magkaka-interest sila at mag-aaral sila ng Biblia. Kaya muli, maraming salamat sa inyo, Sister Mihulio. Ang huling pagtatanghal, papansin ninyo ang setting, ipaliwanag ang paniniwala mo, pagtatanghal. Bahagi nito ni Sister Risa Luistro at Sister Charlene Nablea. Hi, office mate. Buti naabutan pa kita. Actually, ate, pauwi na rin. Kayo po, pauwi na rin po ba? Oo, pero may itatanong muna ako. Di ba noong nakaraang pinag-usapan natin about evolution, may new research naman pamangkin ko about creationism. Na-curious ako, naniniwala naman kayo sa paglalang, di ba? Tama po kayo, ate, at mahusay yung inyong obserbasyon sa amin. Naniniwala po kami mga saksi ni Jehovah na nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, pero hindi po kami sang-ayon sa creationism. Bakit naman hindi ba about paglalang din naman yun? Maganda yung tanong nyo, ate. Hindi ba noong nakaraan po pag-uusap natin, may pinakita ko sa inyong website? JW.org ba yun? Tama po. Heto po yun, ate, no, sa section ng karaniwang tanong tungkol sa mga saksi ni Jehovah. Nandito po yung tanong ninyo, naniniwala ba ang mga saksi ni Jehovah sa creationism? Ang sagot po dito ay hindi. Pero bakit? May mga turo po kasi ang creationism na salungat sa Biblia, tulad ng ang lupa ay nilalang na literal sa loob ng 6 na araw. Pero hindi nga ba nasa Bible yun, di ba? Tama po kayo, ate, nasa Biblia po ang paglalang. Pero ano kaya ang sinasabi ng Bible may kanalaman sa haba ng paglalang ng Diyos? Tingnan po natin yung binanggit na teksto sa Awit 90:40. Pakasuyo po pakibasa ninyo, Awit 90:40. Sabi, dahil sa paningin mo, ang 1,000 taon ay tulad lang ng isang araw na nagdaan at gaya ng isang yugto ng pagbabantay sa gabi. Binanggit po dyan sa itang araw na tumutukoy sa isang mahabang yugto ng panahon. Dahil sa ang isang araw sa Diyos, ang katumbas po sa atin na 1,000 taon, kaya hindi po literal na 6 na araw lang talaga nilikha ng Diyos ang lahat. Paano naman yung binanggit dito na tagal ng pag-iral ng lupa? Sinasabi po nila na ang lupa ay umiral ng 10,000 years pa lang. Pero ano kaya sinasabi ng Biblia? Tingnan po natin ang Genesis 1:1. Makisuyo po ako atin na makibasa ninyo. Ang sabi, nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayan, so bilang pong mga saksi ni Jehovah, naniniwala po kami na bilyong-bilyong taon na umiiral ang lupa at yan po mismo yung pinakita ng tekstong binasa natin at pinatunayan din niyan ng mga siyentista. Pero hindi naman kayo against sa science. Naniniwala po kami na ang tunay na siyensya at ang Bible ay hindi magkokontrahan o magkakatugma, pero naniniwala po kami sa creation at hindi po sa creationism. Salamat na unawaan ko na creation ang paniniwala ninyo ayon sa Bible at hindi creationism. Totoo, ate, marami pa po mga tanong tungkol sa mga paniniwala namin ang sinasagot ng website po namin ito na pinapakita ko sa inyo ngayon. Okay lang po ba sa inyo na matalakay po natin ang iba pa sa susunod? Sige, mukhang maganda yan. Sige, ate, tara sabay na po tayo umuwi. Okay, maraming salamat, Sister Luistro at Sister Nablea. Atin nakita kung ano nga ba yung creationism. Ano nga ba yun? Yung paniniwala na nilalang naman ng Diyos sa mga bagay-bagay, kaya lang may 6 days lang talaga, o exact 6 days. Pagkatapos, yun nga, parang yung lupa, mga ilang taon lang talaga na umiiral. Pero ang totoo, napakahabang taon na nitong umiiral. Ano yung ginawa ng sister? Mapansin nyo, may reference material siya doon sa karaniwang mga tanong. Frequently asked questions. Ano yung ginawa ng sister? Pinakita niya yung website natin. Bakit nga ba maganda yon? Kasi para makita nila na yung tanong nila ay tinatanong din ng iba o marami nagtatanong noon. At meron tayong nakahandang sagot doon. Malay natin, baka sa pagpapakita ng mga ganong frequently asked questions, makita na rin nila yung magandang aspekto pa ng ating website. Yun yung purpose talaga noon. Di ba?
ginagamit naman talaga natin ang ating website sa ating paraan ng pakikipag-usap at pagtuturo. Yan yung maganda nakita natin doon sa bahaging yon. Sister Luis Roy, tiningnan dito sa Mataktika 0.5, kung wala nang mali sa sinabi niya, sang-ayunan siya at komendahan. Nakita naman natin yon, lalo na kakilala niya yung kausap niya. Kinokomendahan natin, siyempre pa, yung una yung pagtatanong, di ba? At pati na rin, kung meron siya sinabi na hindi naman mali o hindi man salungat sa turong Biblia. Yung nabanggit natin na creationism, ay naniniwala sa creation o talagang may lumala lang. O sa isang bagay na talagang napagkasunduan o napagkakasunduan natin. Pero pinakita rin dito, unti-unting ipinaliwanag sa kanya ano talaga yung sinasabi ng Biblia. Kaya sa pangkalahatan, nakinabang tayo sa bahaging iyon. Kaya sa pagkakataong ito, nasa ating pasalamatan talaga ang lahat ng mga kapatid na nagtanghal sa bahaging ito ng ating pagpupulong. Ating ngayong susundan ang ating pagpupulong sa sunod na section o huling section, Pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, atin muna awitin ang song number 144, Masdan Mo ang Gantimpala, ayon sa 2 Korinto 4:18. Ang sunod na bahagi ay isa namang pagtalakay, tulungan ang mga mahal mo sa buhay na mapalapit kay Jehova ng walang salita. Pagtalakay na pangunahan ni Brother Roy Mata. Marami sa atin ang mga may kakilalang hindi mga naglilingkod kay Jehova. Ay ilan sa kanila ay mga asawa, anak, o kaibigan na napalayo din sa kongregasyon. At dahil gustong-gusto natin maglingkod sila kay Jehova, minsan nagiging masyadong mapilit tayo sa kanila. Na para bang gusto natin kaagad-agad na maging lingkod din sila ni Jehova. O kaya sa malawat madali, gusto natin na sila din ay magiging lingkod kaagad ni Jehova. Pero tama naman ang motibo natin. Kailang problema dito mga kapatid, baka lumala lang ang mga sitwasyon. At dahil sa mga sinasabi natin, hindi natin napigilan yung ating emosyon. Na napatpuro lang tayo salita ng salita. Bueno, ang tanong na buwabangon yung para sa atin, ay, kasi hamon ito mga kapatid, ano kaya ang mas magandang gawin natin pagka yun ang sitwasyon na napaparap sa atin? Kasi kung hindi lang puro ito salita, may isang bagay na dapat nating gampanan.
Bueno, dyan sa aklat ng unang Pedro, Kabanatang 3, talata ay 1, ang diwa dyan ay mawagi ng walang salita. Yan. Ibig sabihin na itong mga mahal natin sa buhay na ito na iba-iba ang kanilang kalagayan, ay pwede natin silang makumbinsi ng walang salita. Ang ilan dyan sa kanila ay ang mga asawang di sumasampalataya, mga anak o iba pa man. Ayaw man nilang pag-usapan ang katotohanan sa Biblia, pwede pa rin natin silang matulungan na makilala si Jehovah. Ano man ang kanilang kalagayan. At kung minsan, pwede pa nga nating mapalambot ang kanilang mga puso. At matulungan din sila na malaman din nila kung papaano mapaglingkuran si Jehovah ayon sa kanyang kalooban. At tutulong yan sa kanila na magkaroon din ng magpakita din ng makadiyos sa makatangian gaya ng pag-ibig, kabaitan, at karunungan. Kaya sa makatuwid, may malaki talagang magagawa o tulong ang mga mabuting paggawi na ipinapakita ng mga lingkod ni Jehovah sa kanilang asawa man ito o sa kanilang mga anak. Tutulong ito sa kanila na mapaglingkuran si Jehovah, taglay ang mabubuting mga katangian. Take note mga kapatid, mabubuting mga katangian. Yun talaga ang ating game changer dito sa paglilingkod kay Jehovah. Mabubuting katangian. Hindi lang kasi tayo makikita doon sa mga paraan na sinasabi lang natin, kundi sa mga ginagawa natin sa bawat araw. Sa ipinapakita din natin, makikita din ang laman ng ating puso kung talaga bang totoo si Jehovah para sa atin. Bueno, sa puntong ito mga kapatid, tayo po ay makapanood ng video na tutulong sa atin kung paano tayo magwagi ng walang salita. Ano man ang kalagayan natin. So panoorin natin ang video na mga nakikipaglaban para sa pananampalataya, asawa ng di sumasampalataya. At pagkatapos ng video mga kapatid, mayroon po tayong mga tanong na ibabangon dito ayon sa ating mga natututuhan. Paisuyo po sa ating video atin pong panoorin. Sobrang salansang ng asawa ko. Isang gabi, itinutok niya yung kutsilyo sa tiyan niya. Sabi niya sa akin, mamili ka, ako o ang relihiyon mo. Anong pipiliin mo? Mabait ang asawa ko. Nagbababay pa nga siya kapag paalis na kami papuntang pulong. Pero hindi talaga siya interesado. Kapag dumadalo ako ng mga asambleya, nakikita ko yung mga pamilya na nakaupong magkakasama. Inggit na inggit ako sa kanila. Busy ang asawa ko sa trabaho. Nag-aalaga pa siya ng nanay niya. Kaya unti-unti rin siyang hindi nakakadalo sa pulong. Pinayuhan siya ng ilang kakongregasyon namin. At maganda naman ang intensyon nila, pero hindi niya nagustuhan ang paraan nila ng pagpapayo. Pakiramdam niya hindi nila siya naiintindihan. Kaya hindi na siya nagbasa ng Biblia at ng mga publikasyon. Ako rin. Kung minsan, parang gusto ko nang iwan ang katotohanan. Sobrang saya ko nang malaman ko ang katotohanan. Sa sobrang sigasig ko, wala na akong ibang bukang bibig sa asawa ko kundi ang katotohanan. Kaya nag-alala siya na baka maging panatiko na ako. Sa tingin ko, nag-aalala lang talaga siya para sa pamilya niya at baka iniisip niya na umanib ako sa kakaibang relihiyon. May isang pamilya sa kongregasyon namin na madalas kaming imbitahan para kumain sa kanila o mamasyal. Sa tingin ko na-appreciate ng asawa ko ang kabaitan nila. Sinikap ko rin ipakita na mahal ko siya sa mga sinasabi at ginagawa ko. Sa tingin ko, unti-unti siyang naging interesado sa katotohanan nung makita niyang ginagawa namin ng mga anak ko ang natututuhan namin. Nagustuhan kong mga salitang, ingatan mo ang iyong puso na nabasa ko sa Biblia. Kaya ginawa ko ang lahat para mahalin namin ng mga anak ko si Jehovah ng buong puso. Kapag nangangaral kami ng mga anak ko, itinuturo ko sa kanila ang iba't ibang nilalang ng Diyos na nakikita namin. At bago umuwi ang asawa ko galing sa trabaho, lagi ko silang tinuturuan tungkol sa Biblia. Palagi kong iniisip na nandun kami ng asawa ko sa paraiso. At nakatulong yun sa akin na huwag iwan ang katotohanan.
Nagiiwan ako ng maiikling sulat para sa asawa ko bago ako dumalo sa mga pulong. Kumbinsido ako na babalik din siya sa katotohanan. At bumalik nga siya. Hindi ko iniwan ang Diyos na Jehova at hindi rin niya ako kailanman iniwan. Hindi nagpasyang maglingkod kay Jehova ang asawa ko. Pero lingkod ni Jehova ang lahat ng 5 anak ko. Napakalaging pagpapala iyon para sa akin. Magkasama kami ng asawa ko na naglilingkod kay Jehova. Talagang sobrang saya ko at ipinagpapasalamat ko iyon kay Jehova. Salamat po sa ating video. Ngayon mga kapatid, ang tanong natin, ito ay mayroong 3 seksyon na mga tanong. Sa unang tanong natin, doon sa eksena mula sa video, sa mga nakikipaglaban para sa pananampalataya, asawa ng di sumasampalataya, si Sister Hidiko Sasaki. Tanong natin, ano ang natutuhan mo kay Sister Sasaki? Hindi Suzuki mga kapatid ha, Sasaki. Sister Linda Masangkay, paisuyo. Sa totoo lang, mahirap po yung karanasan ni Sister Sasaki kasi pinamimili siya nung asawa niya kung ako o yung religion mo. Siguro naisip niya na yung anak, mahirap yun, mawalan ng ama. Kaya ang natutunan ko po doon ay hindi sumuko si Sister Sasaki, may kanalaman sa salita ni Jehovah, nagpatuloy pa rin po siya. At ganun din po, yung mga anak niya ay tinuruan din na kinapit nila yung salita ni Jehovah na mas maganda kung sa ipakita lang sa gawa, hindi sa salita lang. Ayan, salamat. Kay Sister Atamosa, paisuyo. Irene Atamosa. Ako naman po ay natutunan ko doon na tayo naman po ay maging aware para doon naman po sa mga may asawang di mananampalataya. Pwede natin silang imbitahan para mapatibay, matulungan yung kapatid na makita na napakaganda ng organisasyon ni Jehovah. Nang sa ganun po, yung pakikisalamuhan na yun, maging resulta kagaya ng kay Sister Sasaki na maging saksi rin yung kanyang may bahay, ay yung kanyang asawa. Ayun, naging aktibo, naging saksi. Okay? Meron pa ba kayo nakita doon na matutunan natin? Kay Sister Umali, paisuyo. Michelle Umali. Natutunan po natin doon na mahalaga yung kabaitan, ganun din yung pagpapakita ng mga magagandang katangian or maging good example kung meron ng isa na asawa na hindi mananampalataya para yun yung maging reason para sambahin din niya si Jehovah. Ayan. Okay, so yun ang nagbabago sa kanyang puso't isip na ano pa naging saksi din siya. Salamat doon sa parting yon kay Sister Sasaki ito. Ikalawa naman natin na tanong, doon naman sa halimbawa naman ni Sister Noriko Ito. Hindi ito ha, Ito. Noriko Ito. Yan. Sister yun siya. Okay? Ano naman ang ating matutunan doon mga kapatid? Yung kanyang mister hindi naging saksi. Ano naman ang ating natutunan doon? Kay Sister Iya, maglangit, paisuyo po. Ayan, maglangit, Sister Maglangit, yan. Bilang yung asawa niya ay hindi interesado na kung saan hindi naman ito magagampanan yung pagtuturo ng Biblia sa mga anak. So, ginawa iyon ni Sister Ito. At yun ang natutunan ko. Kasi tinuruan mismo ni Sister Ito yung mga anak niya sa Biblia. Kaya hindi rin niya napabayaan yung spiritual dad ng family niya. Ayan, hindi napabayaan. Yung asawa niya, isa lang. Pero ilan na naging katumbas nun mga kapatid? Hindi naging saksi yung mister niya. Si Sister Masangkay, Linda Masangkay, paisuyo. Yung resulta nung ginawa ng sister na to ay naging lingkod lahat ng Diyos na Jehovah. Hindi natin alam kung mga pioneer ba o mga Bethelite. Ayan. Ilan yung mga anak niyo mga kapatid? Kay Brother Mihulio po, dito sa bandang harapan, paisuyo.
ang aral natin doon, yung sa asawang babae. Pagka yung asawa mo ay walang interest sa katotohanan, di huwag ka mag-focus doon. Ibaling mo yung focus mo doon sa may control ka, doon sa mga anak mo. Yung asawa mo, hindi mo kontrolado yun, dito ka sa kabila, sa anak mo. At nakita natin doon sa video na naging matagumpay yung sister kasi bumaling siya doon sa kaya niyang gawin. Ayan, ulitin natin mga kapatid, ilan ang anak niya na naging saksi? Kay Sister, Shares. Ayan. 5 po. Ayan, 5. Ay, malaki yun. Talagang, malaking bagay yun para sa bayan ni Jehovah. Hindi lang isa, kundi 5. Yan, hindi naman yung 5 mga kapatid, 5. Okay, maraming salamat mga kapatid sa puntong yon. Natuto tayo doon kay Sister Noriko ito. Talagang mabunga ang kapatid na ito. Ngayon naman, tunguhan naman natin itong eksena naman mula naman kay Sister Tomoe Okada. Hindi yung Okada dyan na may mga sugal-sugal dyan, hindi yan. Apelyido ito, Okada. Kay brother, Odi Belmonte Pasuyo. Bali na observe po ni Sister Okada na pakonti-konti lumalayo yung asawa niya po, yung mister niya po sa katotohanan. Kasi po, busy sa trabaho, tsaka yung nanay po, may sakit na asikaso pa. Magagawin man po, pinanghahawakan niya rin po yung pangako ni Jehovah na makita niya yung asawa niya sa paraiso. Kaya yung practical na tulong niya po, iniiwanan niya ng sulat at hindi niya po iniwan yung katotohanan. Kaya eventually po, bumalik po sa katotohanan yung asawa niya po. Ayan, salamat. Kay Sister Calso Paisuyo. Sa personal kong karanasan, si Mr. Calso, ang employer niya, saksi ni Jehovah. Dahil sa pagiging saksi, isinirsiyan sa akin ang katotohanan. At talagang ang personal na pangalan ng Diyos ang nag-udyok sa akin para mag-study sa Biblia, ang aklat sa katotohanan na nagpapalayo sa akin. Kaya ang ginawa ni Mrs. Sasaki, mayroon din akong mababait na mga saksi palaging pumupunta sa bahay. Si Sister Numiko naman, nag-study siya sa akin sa 2 anak at higit ko siyang nakilala. Sa assembly natin ay naanggit ako sa kanila dahil sa kasama niya palagi ang kanyang asawa, maging sa akin at itinuturo ko rin sa lahat sa kanya lahat na creation de Jehovah. Sa pag-alis namin sa bahay, talagang tutong-tuto sa akin si Jehovah. Kaya sinikap kong isa din ang aking 2 anak para makilala rin niya ang Diyos na Jehovah. At sa kabrad, ngayon, 4 na kaming saksi ni Jehovah. Nagtutuwa ako dahil magkakasama kami sa paraisong lupa na hinanda ng Diyos na Jehovah. Ayan, buong pamilya na talagang natulungan. Salamat, Sister Calso. Kay Erel Francisco Paisuyo. Bilang overall po na pinaka-natutunan ko po dito is yung bagaman na kahit yung iba po hindi po naniniwala minsan sa pananampalataya natin, pero kung nagpapakita po tayo ng good example po, hindi po natin alam na na-encourage na po natin sila kung minsan, kaya nahihikayat po tayo na magpakita pa rin po na maganda ugali kahit kung minsan hindi po sila sang-ayon. Ayan. Kay Sister Vasquez po, Pasuyo, panghuli. Maganda kasi yung karanasan ni Sister Okada. Kung tutuusin naman, nagbabasa ng Bible din yung asawa niya. So, ibig sabihin, interesado. Ano yung dahilan kung bakit siya nahinto? Una, sabi nga natin kanina, busy dahil may ina na inaalagaan. Pangalawa, maaring natisod sa isang kapatid na nagpayo sa kanya, hindi niya nagustuhan yung payo. Kaya huminto siya sa pag-aaral ng Bible. Ikalawa, yung asawa din, si Sister Okada, nanghina din siya. Siyempre, nakita niya, yung asawa niya nanghihina. Siya rin nanghina. Pero ang kagandahan, ano yung natutunan ko kay Okada? Hindi siya huminto. Ibig sabihin, nagpatuloy pa rin siya doon sa kanyang natutunan na pananampalataya sa Diyos na Jehovah. Kaya ano ang ginawa niya? Nagsikap siya. Bagamat yung asawa niya natisod, gumagawa siya ng paraan para malaman ng asawa niya yung katotohanan pa rin. Kaya ang dulo noon, naging saksi yung kanyang asawa. Okay, hanggang dito na lang mga bahagi natin mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. Okay, maraming salamat Brother Mata sa pagdiriin na hindi natin susukuan ang mga mahal natin sa buhay na di pa nananampalataya. Sa pagpapatuloy po natin pagpupulong, ito naman ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia.
Isa pong tanong-sagot na pagtalakay at pangunahan tayo ni Brother Rizal Mihulio. Tulad ng nabanggit na, tatalakayin po natin ang huling mga paragraph ng huling ng Kabanata 27 na lubusang magpatotoo. At tatalakayin natin dito ay yung ulat tungkol sa kamatayan ni Apostol Pablo. Tingnan natin ano ba yung mga matutuhan natin sa mga ulat na ito. At tingnan din natin kung paano tayo napatitibay ng ulat na ito, lalong-lalo na sa ating ministeryo. At pakisuyo natin si Brother Junel na basahin yung paragraph 23 at 24. Bagaman hindi binabanggit sa mga gawa kung kailan nakalaya si Pablo, ipinapakita ng ulat na 4 na taon din siyang nabilanggo, 2 sa Cesarea at 2 sa Roma. Pero hindi nawala ang kanyang kagalakan at patuloy siyang nangaral, na ginagawa ang kanyang buong makakaya sa paglilingkod sa Diyos. Marami ring lingkod ni Jehovah sa ngayon ang nananatiling masaya at patuloy pa ring nangangaral kahit di makatarungang ibinibilanggo. Tingnan ang halimbawa ni Adolfo, na nabilanggo sa Spain dahil sa kanyang kristyanong neutralidad. Hanga kami sa iyo. Ang sabi ng isang opisyal, kahit ginagawa naming kalbaryo ang buhay mo dito sa bilangguan, nakangiti ka pa rin at mabait pa rin sa amin. Nang maglaon, sa laki ng tiwala ng mga opisyal kay Adolfo, hinahayaan na nilang bukas ang kanyang selda. Pinupuntahan siya ng mga sundalo na gustong magtanong tungkol sa Biblia. May isa pang ang gwardiya na pumapasok sa selda ni Adolfo para magbasa ng Biblia, samantalang nakabantay si Adolfo sa labas. Kaya ang gwardiya ang siya na ngayong ginagwardyahan. Mapakilo sana tayo ng magandang halimbawa ng gayong tapat na mga saksi at lalo pang ihayag ang salita ng Diyos ng walang takot, kahit sa may hirap na kalagayan. Maraming salamat sa pagbasa. Tanong muna natin yung may kinalaman sa karanasan ni Apostol Pablo. Ayon sa ulat ng gawa, ilang taon na nakulong ito si Apostol Pablo? Dito tayo sa Sister Charis. 4 na taon po. 2 taon po sa Cesarea, tapos 2 taon po sa Roma. Ayun. Pero ano ang napansin nyo kay Apostol Pablo sa kanyang pangangaral? Naapektuhan ba siya ng pagkakulong niya? Brother Tom? Yung magandang halimbawa nga po ni Pablo na hindi nawala yung kagalakan niya na patuloy na mangaral at ginawa niya yun kahit siya ay nakakulong. Kaya isang magandang halimbawa rin yun sa atin. Okay. Maraming salamat. Punta tayo ngayon doon sa tanong. Gaya ni Pablo, paano nagpapakita ng positibong salubi ng maraming Kristiyano sa ngayon kahit di makatarungang ibinilanggo? Sa atin naman ngayon. Brother Odi? Gaya po ni Pablo, marami pong Kristiyano ngayon ang masaya at matatag pa rin sa pananampalataya kahit nakakulong. Halimbawa si Adolfo po, sa Spain, nanatili po siyang mabait at patuloy na nangaral, kaya hinangaan at pinagkatiwalaan po siya ng mga gwardya. Ang ganitong halimbawa po ay nagpapalakas ng loob para ipangaral yung salita ni Jehovah ng buong tapang. Madali ba yung naging buhay ni Adolfo sa loob ng bilangguan? Ayun dyan. Brother Bong? Hindi naging madali kasi yung mga gwardya ay talagang pinahihirapan din siya. Pero sabi rito, hindi siya nagagalit. Nakangiti pa rin siya sa bilangguan at mabait pa rin si Adolfo. Ayun. Mayroon pang komenta, sister?
At saka maganda po dito ay dahil sa ginawa niyang magandang pag-ugali ay yung tiwala po ng mga gwardiya sa kanya ay napakalaki dahil hinayaan na pong bukas yung kanyang selda. Pinakita po nung kaya pala bukas kasi yung mga sundalo na po ay pumupunta mismo sa kanyang selda para po magtanong sa Biblia at minsan pa nga po ay nagbabasa ng Bible niya at siya na po yung nagbabantay dun sa nagbabasa ng Biblia na gwardiya. Kaya ano po pinapakita nito na yung mga magandang halimbawa po pala minsan ay nakakatulong para sa iba na kahit na sila ay malupit ay nagiging bukas ang isip nila po sa katotohanan. Okay, salamat sa punto yan. Brother Lawrence? Natutunan ko na para kayanin ko din ang mangaral sa mahihirap na sitwasyon. Ngayon pa lang na maaluan yung kalagayan ko, gusto kong i-maintain yung schedule sa pangangaral, maging regular sa paglabas sa ministry, para kapag dumating na yung mas mahirap na kalagayan, hindi na ako mahihirapan na mangaral katulad ni Adolfo. Maraming salamat. Brother Roy? Yung magandang katangian ni Adolfo, kahit na, siguro Bartolina, napakahirap ng kalagayan doon, pero nakangiti pa rin. Masayahin pa rin siya. Mabait pa rin doon sa mga gwardya. Hindi mo makita ang kunot noon niya. Galit siya, hindi. Kaya makita natin doon yung mabuting katangian talaga ng kapatid na ito. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga mahusay na komento. Puntahan uli natin si Apostol Pablo. Puntahan natin yung box na si Pablo makalipas ang 61 CE. Kisuyuan natin, basahin si Brother Jonel. Malamang na mga 61 CE noon nang humarap si Pablo kay Emperador Nero na lumilitaw na nagpawalang sala sa kanya. Wala na tayong gaanong alam kung ano ang ginawa ng apostol mula noon. Kung natuloy man ang plano niyang pumunta sa Espanya, malamang na ginawa niya ito noong mga panahong iyon. Naglakbay siya sa pinakamalayong bahagi ng kanluran. Isinulat ni Clemente ng Roma noong mga 95 CE. Batay sa 3 liham na isinulat ni Pablo, noong makalaya na siya, ang una at ikalawang Timoteo at ang Tito, nalaman nating pumunta siya sa Creta, Macedonia, Nicopolis at Troas. Marahil ay sa Nicopolis ng Gresya, muling naaresto si Pablo. Doon man siya naaresto o hindi, balik bilangguan siya sa Roma noong mga 65 CE. Pero sa pagkakataong ito, malabo na siyang paligtasin ni Nero. Sa katunayan, isinulat ng Romanong historiador na si Tacitus na nang masunog ang lungsod noong 64 CE, isinisi ito ni Nero sa mga Kristiyano at nagpasimuno siya ng malupit na pag-uusig laban sa kanila. Sa ikalawang liham ni Pablo kay Timoteo, hiniling niya kina Timoteo at Marcos na puntahan nila siya agad. Palibhasa ay nakikinikinita na niya ang kanyang kamatayan. Kahanga-hanga ang lakas ng loob ni Lucas at Onesiforo na nagsapanganib ng kanilang buhay para patibayin si Pablo. Sa katunayan, kapag nalaman ng mga tao na mga Kristiyano sila, posible silang maaresto at pahirapan hanggang sa mamatay. Malamang na pinatay si Pablo di nagtagal matapos niyang isulat ang kanyang huling liham kay Timoteo noong mga 65 CE. Ayon sa ulat, nagpakamatay si Nero mga 3 taon matapos niyang ipapatay si Pablo. Salamat. So, punta tayo dito sa naging buhay ni Apostol Pablo noong 61 CE. Dito sa box, ano naging buhay ni Apostol Pablo after 61 CE? Nakulaya na siya rito, wala siya sa bilangguan. So ano yung pinagkaabalahan niya? Brother Jean? Makita natin dito na hindi tumigil si Apostol Pablo sa pagpapatibay sa mga kapatid at sa gawaing pangaral. Sinabi rito ng mga 61 CE, pinawalang sala siya ni Emperador Nero. Kaya naman, pinakita nito na hindi siya nag-stay sa Roma, kundi naglakbay, patuloy siya naglakbay. Sabi nga ay naglakbay siya sa pinakamalayong bahagi ng kanluran, sabi ng isang historiador na si Clemente. Sabi rito ay nagpunta siya sa Creta, Macedonia, Nicopolis at Troas. Base na rin doon sa 3 liham na isinulat niya pagkatapos ng makalaya siya ng 61 CE. Yung una at 2 Timoteo,
pati na rin yung liham niya kay Tito. At mapansin dito na marahil sa Grescia, Nicopolis ng Grescia, doon siya muling naaresto. Kaya mga 65 CE ay nakabilanggo na naman siya sa Roma. Ayun. Kaya talaga si Pablo ay lubusang ginawa yung kanyang ministeryo. Ngayon, doon sa pagsulat niya kay Timoteo, bakit kaya hiniling niya na puntahan siya nitong dalawang ito? Ano ba ang maaring mangyari sa kanya sa panahong yon? Brother Isi? Nung panahon ngayon, medyo pinag-iinitan na o mainit sa mata yung mga Kristiyano kasi pinagbibintangan nga silang nagpasimula ng pagsunog eh. Kaya sa ganun, pag nakilala ka na isang Kristiyano ay dumadalaw ito kay Pablo, kasamahan nito, ay maaari kang madamay at maaari kang mapahamak. Kaya anong masasabi natin dito sa dalawang ito? At paano natin sila mabuting halimbawa sa atin ngayon? Gusto mag-comment ron? Brother Florence? Malakas ang loob nila kasi pwede rin silang mapahamak at mapatay. So natutunan ko dito na maging aware din sa mga problema ng mga kapatid, sa abot ng mga kaya, tulungan sila, damayan. Kasi kung doon pa lang sa maliliit na problema, hindi ko na kayang damayan yung mga kapatid, paano kapag kamatayan na buhay na yung sangkot? Mas hindi ko kakayaning damayan sila, katulad ng dalawa. Yan. Kaya isang kailangan, anong katangian meron sila na kailangan din natin? Sister Atamosa? Kitang-kita po natin yung kanilang lakas ng loob. At kung titingnan po natin, nung panahon po ng pandemic, marami pong kapatid na brother na ginawa po nila yung kahit na alam po natin na yung virus po nun magdudulot ng kamatayan. Pero kita po natin yung pakikipagtulungan nila, maalalayan po yung maraming kapatid po. Yun, tama. No? At hindi lang yun, pagka pinag-uusig na yung mga Kristiyano sa panahon natin, sino kaya unang magtatago? Mga elder? Dito sa ulat nito, nakita natin na sila talaga ay litaw na litaw at ginawa nila yung kanilang pagpapatibay kay Apostol Pablo. Isa nga mahusay na halimbawa. Okay, dumako na tayo dito sa paragraph, sa susunod mga paragraph 25 at saka 26. Isang apostol ni Kristo na nakabilanggo sa bahay pero patuloy na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos sa lahat ng dumadalaw sa Kanya. Isang nakakaantig na eksena sa pagtatapos ng aklat ng mga gawa na punong-puno ng aksyon. Sa unang kabanata, mababasa natin ang atas na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga tagasunod nang sabihin niya, "Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu, at magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa." Makalipas ang wala pang 30 taon, ang mensahe ng kaharian ay naipangaral na sa lahat ng nilalang sa buong lupa. Isang ang malaking katibayan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sa ngayon, ang Espiritu ring iyan ang nagpapalakas sa natitirang mga kapatid ni Kristo, pati na sa kanilang kasamang ibang mga tupa para lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos sa 240 lupain. Lubusan ka bang nakikibahagi sa gawaing iyan? Maraming salamat. Dumako tayo doon sa tanong. Makalipas ang wala pang 30 taon, anong kamanghamangang hula ang nakita ni Pablo na natupad at paano ito natutupad sa ating panahon? Sister Michelle? Ito nga po yung nakaulat sa Gawa 1:8. Natatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu at magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. At makalipas nga po ang wala pang 30 years, ang mensahe nga po ng kaharian ay naipangaral na sa lahat ng nilalang sa buong lupa. At sa panahon po natin ngayon ay lubusan po itong na ipapangaral sa 240 na lupain.
paano natin masasabi na yung ulat ng mga gawa ay nakakaantig sa atin sa ngayon? Ano ba yung nakakaantig na mga ulat dyan na nakita natin at naranasan mismo ng isang mangangaral? At sino yun? Binanggit yan. Paano nasabi natin nakakaantig yun? Bakit sinasabing nakakaantig yung pangyayaring yun sa buhay ni Apostol Pablo? Brother Isi? Dahil makikita natin talaga yung determinasyon ng mga kapatid noon, ni na Pablo, nung ilang mga kapatid na tumutulong sa kanila, yung kanilang sakripisyo para maipangaral yung mabuting balita. Isipin noon, hindi makatarungan lalong-lalo na yung mga korte. Napaka-bias nila. Hindi maayos yung transportation. So maraming bagay na o variables na unknown. Pero patuloy silang nangangaral. Kaya malaking pampatibay loob yun para sa atin sa ngayon. At nakatulong sa kanila na maging matagumpay sila? Brother Roy? Binanggit mismo ni Jesus na tatanggap kayo ng banal na espiritu. Hanggang sa yung gawain niya, maitawid yun sa buong lupa. Buong lupa. Doon pa lang sa teritoryo ni Pablo, punong-puno na eksena doon. Talaga nakapagpatibay na ng mga halimbawa, buhay ng mga halimbawa ng pananampalataya. Umabot pa yan sa 240 na lupain. Talaga, hindi talaga mapigilan ng banal na espiritu ni Jehovah para isagawa yung kanyang kalooban. Okay, salamat. Ngayon, tingnan natin yung binanggit dito sa talababa. May kinalaman doon sa binanggit ng Colosas 1:23. Pakibasa natin kay Brother Junel. Ang mabuting balita ay pinangaral sa lahat ng nilalang. Habang nakabilanggo si Pablo sa Roma noong mga 61 CE, isinulat niya na ang mabuting balita ay ipinangangaral sa lahat ng nilalang sa buong lupa. Paano natin ito dapat unawain? Lumilitaw na ang ibig sabihin ni Pablo ay narinig na ng maraming tao sa maraming lupain ang tungkol sa mabuting balita. Pero may mga lupain pa rin na hindi pa napapaabutan ito. Halimbawa, nasakop ni Alejandrong Dakila ang Asya hanggang sa border ng India noong ika-4 na siglo BCE. Nasakop naman ni Julio Cesar ang Britanya noong 55 BCE. At nakuha ni Claudio ang timugang bahagi ng islang iyon, anupat naging bahagi ng imperyo ng Roma noong 43 CE. Kilalang kilala rin noon ang Malayong Silangan dahil sa kanilang mga pinong seda. Naipangaral na ba noon ang mabuting balita sa Britanya at sa Malayong Silangan? Malamang na hindi pa. Sa katunayan, nang sumulat si Pablo sa mga taga-Colosas, hindi pa niya natutupad ang kanyang tunguhing sinabi niya noong mga 56 CE na mangaral sa lahat ng teritoryo gaya ng Espanya. Pero pagsapit ng mga 61 CE, malayo na ang narating ng mensahe ng kaharian. Hindi man ito nakarating sa ibang rehiyon, umabot naman ito sa malalayong lupaing pinagmulan ng mga Hudyo at proselitang nabautismuhan noong Pentecostes 33 CE, pati na sa mga lupaing pinuntahan ng mga apostol ni Jesus. Maraming salamat, Brother Junel, sa inyong mahusay na pagbasa. Dumako tayo dito sa box. Binanggit ng Colosas na ipinangaral sa lahat ng nilalang sa buong lupa. Ipangangaral. Ang tanong, simple naman yung tanong. Ito ba ay literal na natupad noong panahon yon? Ay just a box. Si Misas, pag nangangaral tayo, baka nababanggit natin yung tekstong ito. Kung gaano kalawak yung nagagawang pangangaral. Nung banggitin ba ni Apostol Pablo yung salitang ito, literal ba na nagpangaral na sa buong lupa? Sino gusto magpaliwanag? Brother Calso. Bagaman binanggit ni Pablo sa kanyang liham sa Colosas yung mabuting balita na pangaral na sa lahat ng nilalang sa buong lupa. Hindi naman literal kasi marami pa namang ibang hindi kilalang bansa na marahil hindi niya napuntahan. Kaya niya lang sinabing na pangaral na sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin, naranig ito ng napakaraming tao na.
sa maraming lupain tungkol sa mabuting balita. Yun ang gusto niya sabihin kasi halimbawa may Pilipinas doon, pero hindi naman siya pwede umabot dito. Mayroon na ibang lugar, may mga tao na sa ibang lugar, pero hindi namin na ipangaral doon. Parang gayon din, bago dumating ang malaking kapigutian, sasabihin din natin na ipangaral na sa buong lupa, pero actually hindi pa, kasi may mga bulubundukin na hindi man napupuntahan talaga ng mga tao, na hindi natin napupuntahan. Yun. So, hindi pa talaga literal na pangaral yun. Sinabi lang ni Pablo yun, para ayon doon sa, kung pubuksan niyo yung study notes, ano yung paliwanag doon? Sino gusto nga sumipi ron? Na sinabi ni Pablo yung salitang yun, para ano? Sino gusto magkomento? Sister? Brother, magpili? Pinapakita lang doon sa study note na napakalawak na naabot ng mabuting balita ni Pablo. Pero nung sinulat niya kasi yung Roma, hindi pa siya nakakarating sa Espanya. Kaya bagamat hindi pa nasabi niya yun na sa buong mundo, pero hindi sa literal. Kaya hindi natin dapat unawain na literal yung tekstong binanggit doon sa Roma. Nakarating yan doon sa mga lugar na kilala na yung lugar na yun. Pero may mga bansa pa siguro na hindi pa maumiiral, hindi pa naratingan ng mabuting balita. Kaya hindi natin masasabi na nakarating talaga yun doon. No? Diba, may binanggit dyan yung Lerico. Sa hangganan ng Lerico, nakarating yung mabuting balita. Pero hindi natin alam kung nakapasok siya doon sa loob ng Lerico. Baka doon lang sa boundary lang. Kaya hindi pa rin masasabi na nakarating siya talaga, nakarating mabuting balita sa lugar na yon. Brother Isi? Tama po yun. Naipangaral siya sa known world noong panahong iyon. Marami pang lugar ang hindi pa nadidiskubre, kahit yung Amerika, hindi pa halos nadidiskubre noon. Yung mga sibilisasyon sa Asia. Kaya kahit doon sa area na yon, maraming nagsipangalat ng mga Hudyo, mga Israelita at mga Proselita, kaya naipangaral yung mabuting balita. Kaya maliwanag ko kapatid na hindi natin unawain na literal yung binanggit niya sa Colosas 1:23. Ngayon ang tanong, sabi ito sa bandang huli, sa panahon daw natin, paano rin ito natutupad? Natupad ng panahon ni Apostol Pablo, sa panahon naman natin. Paano rin natutupad na ipangangaral yung mabuting balita sa buong lupa? Brother Florence? Dito pa lang sa Pilipinas, natutupad na yan. Naalala ko yung sinabi ng circuit officer natin, kailan lang meron nabuksang bagong mga sirkito. Humigit kumulang siguro mga 15 sirkito. Ang punto, dito pa lang sa bansa natin, pwede na tayong makibahagi sa katuparan ng hula na yon. Pwede natin gawin goal yung pag-SKE. Palawakin natin kasi ibig sabihin ng bagong sirkito, bagong teritoryo, bagong grupo ng mga tao na pangangaralan. Kaya exciting. Pwede tayong ma-inspire sa ganitong halimbawa. I-try natin, mag-pioneer tayo. Ayun. Gusto natin na makibahagi, Pero napansin niyo dito, sabi rito, lubusan ka ba nakikibahagi sa gawaing ito? Bakit hindi tinanong na lang na, nakikibahagi ka ba sa gawaing ito? Ba't hindi ganun ang tanong? Bakit sinabi niya, lubusang nakikibahagi ka ba? Anong pagkakaiba nun? Bakit nilagyan ng salitang lubusan sa halip na, nakikibahagi ka ba? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Sister Atamosa? Kasi pag sinabi pong lubusang nakikibahagi, dumedepende po siya sa sitwasyon. Kasi maaaring kagaya po ni Pablo, nung siya'y nakulong, ginawa niya pong, sinamantala niya na habang siya'y nakakulong, nangangaral siya. So sa panahon po natin, iba-iba rin po yung kalagayan. May iba po nagkakasakit, depende po sa sitwasyon din. Pero ginagawa po nila ng paraan para sa iba't ibang ministry. Meron din po tayong mga letter writing, kung saan yung pwede ka pong makagawa pa rin ng pagkalooban ni Jehovah po. Yeah. Maraming salamat. Brother Calso? Yung salitang lubusang naipangaral mabuting balita, parang kay Pablo kumakapit yun. Isabihin, ginawa niya yung best niya. Yung pinaka-the best niya, yun ang ginawa niya. Kaya
binanggit na lubusan niyang naipangarap mabuting balita? Brother Roy, gusto niya? Yun kumbaga yung best of the best eh. Kasi pagka sinabing lubusan din kasi, buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, anumang sakripisyo o pagdurusa ang haharapin mo, gagawin at gagawin mo yon. Lalabas at lalabas yung mga ubuti mong katangian, hindi lang puro akaalaman. Siyempre, di naman natin magagaya si Apostol Pablo na pwedeng lumibot ng mga iba't ibang lugar. Pero mayroon tayong magagawa. Ano ba yung nakaulat doon sa unang Korinto 15:58? Ano sabi ron? Sino gustong bumasa sa Bible? Sino gusto bumasa ron? Unang Korinto 15:58. Brother Odi? Sabi po dito, kaya mahal kong mga kapatid, maging matatag kayo, di natitinag at laging maraming ginagawa para sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang pagpapagal ninyo para sa Panginoon. Okay. So ano yung punto dyan? Ano yung salita dyan na lubusan din tayo nakikibahagi kung ano ang ginagawa natin? Sister Tamosa? Yung salita pong maraming ginagawa sa Panginoon, yung po bang hindi natin namamalayan dahil busy tayo sa gawain, paraiso na. Yan. Ito tayo sa Brother Chito sa ano? Chito Arona. Wala ba? Wala. Nakaraisan. Okay, kung wala, dito tayo sa loob. Brother, Sister CK. Binanggit ng unang Korinto 15:58, nagustuhan ko yung salitang matatag, hindi natitinag, na kahit napapaharap ang isang Kristiyano o lingkod ni Jehovah sa mga problema, nasusubok yung pananampalataya niya, para itong nakaangkla pa rin. Yung faith niya, hindi siya yung parang nasi-shaking talaga. Dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos sa Jehovah. Yan, tama yan. No? Brother Renz? Maganda yung punto dito, yung maraming ginagawa para sa, tapos may footnote, sabi doon, laging abala sa gawain. So minsan, pag nagbabahay-bahay ako, ginagawa ko, after ng bahay-bahay, uuwi na, o kaya dediretso na ako sa merienda. Pero hindi pala, kulang pa pala yung ganun. Kaya nai-inspire ako dun sa mga kapatid na talagang masigasig. After ng bahay-bahay, mag-RV, mag-i-study. Kung wala yung study, pwedeng mag-cart ng ilang oras. O kaya kung wala talaga, letter writing pa rin. So nalulubos nila yung gawain sa isang araw. Hindi agad dediretso sa kung anumang gawain. Yan. Brother Bong, maraming salamat. Brother Renz. Yung sabi dito sa Gawa 2:8-11, yung mga alagad ng ating Panginoon Hesus ay nagsalita ng iba't ibang wika. Marami silang binanggit dito ng mga wika eh. Sa ngayon, bagaman hindi naman kasama sa 144,000 yung mga kapatid, pero sinisikap nila, lubusan silang gumagawa na malaman yung mga wika na dapat na para maabot yung mga teritoryo na malalayo. Kahit sa ibang bansa, ganun din ang ginagawa. Pinag-aaralan nila ng lubusan kung anong wika, paano sila makipag-usap, para yung kinakausap nila, bagaman hindi sila taga ron, pero nagsasalita sila ng wika nila, napapatibay yung mga nakakausap nila. Kaya napapaabot yung mabuting balita sa kanila. Kaya talagang yung sitwasyon na yan, lubusan nilang ginagawa para paglingkuran sa Jehovah. Yun. So marami tayong mga paraan na maipakita na lubusan tayong nakikibahagi sa gawain. Mag-aaral ng iba't ibang wika, sign language, mga pag-voluntaryo, maraming iba't ibang paraan.
Pero isa lang ang pagkakapare-pareho niyan. Lubusan tayong nakikibahagi sa gawain ito ng pangangaral at yan ay yung nagbibigay ng kapurihan sa Diyos na Jehovah. Okay, maraming salamat, Brother Julio, sa lalo na pagdiriin ng pakikibahagi natin ng lubusan sa nagliligtas buhay na gawaing pangaral. Sa mga next week po, ito pa rin yung aklat na gagamitin natin, ang lubusang magpatotoo. Doon naman tayo sa huling chapter na nito, yung chapter 28. Bago natin bakasan natin pagpupulong, ating repasuhin ang mga napakinggan natin sa gabing ito. Nakita natin kanina sa unang section kung paano mapapatibay natin ang mga may pinagdaraanan o may mga may sakit. Bagamat wala tayong kakayanan na makahimalang pagalingin ang kanilang sakit, makakatulong tayo upang mapagaanan ang kanilang pakiramdam at lalo pang tumibay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos na Jehovah na darating ang panahon sa nalapit na hinaharap, aalisin ng Diyos na Jehovah ang lahat ng sakit. Nakita rin natin sa pamumuhay bilang Kristiyano na hindi natin dapat sukuan ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kamag-anak natin na hindi pa nananampalataya. Darating ang panahon, tatanggapin din nila ang Diyos na Jehovah. Sa susunod na midweek, ano ang asahan natin? Sa bahaging ito, nais natin rin na pasalamatan muna ang Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng awit. Ating awitin ng song number 60, Buhay Nila ang Nakataya, ay sa Ezekiel 3:17-19. Muli, song number 60.